iyong asawa. Alam mo kapatid, mahirap. Meron pa bang ibang anak si Maria bukod kay Jesus? Meron. Hindi pa nga pinapanganak si Jesus, may hula na tungkol sa kanya eh. Ang hula nakasulat sa awit, 69:8. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Hula yan tungkol kay Kristo. Naging iba ang wika ako sa aking mga kapatid. Taga-ibang lupa ako like a stranger sa mga anak ng aking ina. May mga anak yung nanay niya. Sariling anak ni Maria at ni Jose. Ang katunayan sa 6:3 ng Marcos. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisura nila? Nung nangangaral ng Panginoong Jesus, sabi ng mga Hudyo, di ba ito yung alwagi? Kasi kaya si alwagi, namana niya yung profession kay Jose. Alwagi kasi yung tatay-tatayan niyang si Jose. Di ba ito ikaw ang alwagi? Anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon. Di ba naririto sa atin ang kanyang mga kapatid? O, kita mo? Kaya, meron siyang kapatid, bukod sa kanya, anak ni Maria at ni Jose. At yan ay pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Galacia 1:19. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Wala ka akong ibang nakitang apostol maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. May kapatid si Kristo na Santiago, sabi ni San Pablo. Alam mo kapatid, yun ang nakasulat doon sa Marcos. Ang sabi niya, hindi baga ito ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at ni Simon? Nakita mo? Kaya meron siyang ibang kapatid. Kapatid niya sa laman kay Maria, kapatid niya sa ina. Dahil si Maria rin ang nagluwal sa kanila. Kaya kapatid niya sa ina, kasi hindi naman siya talagang anak ni Jose. Bago nagsama si Jose at si Maria, nabuntis na si Maria. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila na magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapulihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya bago pa sila magsama, nabuntis na si Maria. Sinabi nung anghel Gabriel kay Maria, magdadalang tao ka. Nagdalang tao nga siya, na hindi naman sila nagsisipin pa ni Jose. Kaya si Jose, tumatayo, foster father lang ni Kristo. Parang tatay-tatayan tawag natin sa Tagalog, ano? Ang alam ng tao, anak siya ni Jose. Pero hindi, may anak lang sa kanya, si Maria. Kasi kaya nabuntis si Maria, lalang ng Espiritu Santo yung kanyang ipinagdadalang tao. Ngayon, ano nangyari sa 1:25 ng Mateo? At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kaniyang pangalang Jesus. Brother Daniel, pakibasa yung King James Version sa English. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ang nakalagay sa Greek firstborn. Hindi nakilala ni Jose si Maria hanggang maipanganak ang kanyang firstborn son. Ang sabi dun sa Grego, prototokos, na ang kahulugan, panganay. Ibig sabihin, kung si Kristo'y panganay, kaya tinatawag na panganay o prototokos, meron siyang kasunod na mga ipinanganak si Maria. Hindi nakilala ni Jose si Maria, hindi niya nasipingan si Maria
hanggang hindi na ipanganak si Kristo na panganay. Pero pagkapanganak ni Kristo, nagsiping na si Maria at saka si Jose, kaya nagkaanak sila ng iba pa. Yung sinasabi na si Maria raw forever virgin, panibago na naman na yun na invention. Wala sa Biblia yun. Meron ba naman forever virgin? Nanganak na nga. Ang virgin na babae, yung hindi pa sira ang hymen. Medically speaking, ang babaeng ang hymen sira na, hindi na virgin. Wala nang tanda ng pagkadonselya. Yan ay nasa Biblia. Si Maria, donselya siya nung siya ay mabuntis. Pero pagkatapos niyang manganak, pwede ka ba naman manganak, hindi masisira yung hymen mo? Oh. Sa pagtatalik lang ng lalaki at babae, nasisira yung hymen Kaya dumudugo ang babae sa unang pagkakataon Yun ang tanda ng pagkadonselya. Basahin natin. Walang mali siya, mga kababayan. Nasa Biblia kasi yan At yan sinasangayon na ng medical science. Basahin natin ang Deuteronomio 22, versikulo 13. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Ang lalaki kasi, makakaramdam ka kung yung nasipingan mo may tanda ng pagkadonselya. Magdudugo yun Yun ang pinakatanda ng pagkadonselya. Kasi intact yung hymen ng babae na donselya. Kahit na hindi nasipingan si Maria, nanganak naman di nasira din yung hymen. Ano na yun? Wala na yung tanda ng pagkadonselya ni Maria. Para sabihin mo, forever virgin, you are medically wrong and you are biblically wrong. Pero, ang tonon, pagkatapos na maipanganak si Jesus, nakilala siya ni Jose. Sabi kasi ng ulat ni Mateo, hindi siya nakilala ni Jose hanggang sa maipanganak ang kanyang panganay na anak na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. So nung maipanganak na si Jesus, bilang panganay, nagsiping na si Maria at si Jose kasi asawa niya talaga si Maria Ayun, nanganak siya. Naintindihan mo, kapatid? May chance bang maligtas yung mga... Alam mo, kapatid, mahirap umiwas doon kung wala ka pang alam na aral. Yun ang takbo ng mundo Kaya nga sila nagsusuot ng ganun. Yung mga babae, nakalabas yung dede, nakalabas yung pusod. Binebenta talaga nun ng mga katawan nila, naghahanap ng lalaki yun Pag nakakita ka ng babae, binebenta yung mga suso, nakalabas, kalahati nakalabas, yung mga hita, nakalabas. Yun ang ibig sabihin nun, isa lang. Naghahanap ng dama yun, naghahanap ng lalaki yun, dumidisplay yun. Inaaka yung mga ganung babae ng masamang pita ng laman. May halay na kasama yun Kasi yung normal na babaeng nakakaalam ng kabutihang asal, nakita mo na ba ang isang presidente o senadora na nagdamit na labas ang dede o kaya inilabas ang puso? No? Nakakita ka na bang ganon? Kasi, kumbaga, meron silang pagkadisente. Ngayon, kung ang mga babae talagang hindi lalabas lahat, ang ibig sabihin nun, yung nasa Biblia, nagsisihanap sila ng ng lalaki. Pakinggan mo 2:13 ng Osias. At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya'y nagpaparangya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya, at kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon. Alam mo, naghahanap ng mangingibig yun yung mga babaeng ganon. Naghahanap yun ng mangingibig. Naku, wag nyo na akong paglakuan pa. It's now our art. It's for the sake of
of art. Hindi art yan. Naghahanap ng dama yung ganyang mga babae, sabi ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi, sumusunod sa mga mangingibig sa Kanya. Hindi lang naman nag-aalahas yan, hindi lang naman nagpapaganda yan, basta pati nga pintura, nagpipintura yan eh. Basahin natin ang 4.30 ng Jeremias. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula, bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto, bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng tinta, sa walang kabuluhan nagpapakaganda ka. Hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo, pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Ayon, sa walang kabuluhan, nagpapaganda ka, sabi ng Diyos. Bagaman palakihin mo ang iyong mata ng pinta, biro mo pati pinta, ginagamit ng iba para makatawag ng pansin. At pati yung paa nila, kung lumakad yung iba, talagang pinapakalatok pa para mapansin ng lalaki. Basa sa 3:16. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Siyon ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap, na nagsisilakad at nagsisikendeng habang nagsisiyaon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. Kung may kending, talaga namang katakot-takot na kendingan yan. Pagkatapos pinapakalatis pa yung paa. Naghahanap nga, sabi ko sa'yo, ng damay. Kung ikaw naman mapapadamay, magkakasala ka pagka ikaw naghanga doon. Ngayon, paano maiiwasan yan? Kung nasa labas ka ng katotohanan, wala pang Espiritu Santo sa'yo. Yung Espiritu Santo kasi natatanggap yun sa bautismo. Yung Espiritu ang tumutulong sa atin para makaiwas tayo sa mga tukso. Pero kung nasa labas ka, wala ka pang aral na naririnig, maaaring malagi kang maging biktima niyan. Yung mata mo talagang masasanay kang sa bus, naninilip ka, sa mga daan, niroromansa mo sa mata mo yung mga babaeng nagbebenta ng kanilang katawan. Ang nangyayari tuloy, yung nasa 2:14 ng ikalawang Pedro, na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Ayun, meron kasi lang mga matang puspos ng pangangalo niya. Kaya nga napupuspos ng pangangalo niya dahil ang napapagkita mo, puro nga nakahubo na pagka nga ang lalaki nga mahilig ka, mapupuspos ka ng pangangalo niya sa mata mo. Tapos pag uwi mo sa bahay, manonood ka ng TV, mapapagkita mo rin yung mga nasa TV, labas din yung mga dapat na hindi tanay nakalabas. Yan ang nangyayari ngayon sa sosyedad ng mga tao. Kaya hindi ka makakapagpigil. Pero kung ikaw ay sa Diyos at meron kang aral, meron ka ng pampigil. 8:13 ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Ang pampatay sa gawa ng laman, para yan huwag manaig sa'yo, yung Espiritu. Sa iglesia, pag ikaw ay nabautismoan, binibigyan ng Espiritong katulong. Kaya nakakapagpigil ka. Pero pag wala ka nung Espiritu na yon, mahirap kang magpigil, kapatid. Dala-dalahan ka nung mga, yung parang dumaan sa'yo, nakatingin ka, tapos palayo na ng palayo, nakatingin ka pa rin hanggang sa napapalingon ka na tuloy sa kasusunod mo. Yun ang nangyayari. Pero kung halimbawa meron kang Espiritu ng Diyos, may katulong ka para makaiwas ka doon.